Wow! Pag dito kayo dumaan, di kayo magsisisi. Ganda talaga ng kabundukan ng Zambales, mga brother, no? Wow naman, mga brothers! Ang ganda ng view! Oh yeah. Another great view. Ganda talaga ng landscape ng Zambales. Hindi talaga siya nakakasawa. Solid yung view. Kakawala ng pagod. Tingnan nyo naman yung view rito, mga brothers. Very relaxing. Sarap talaga magmotor sa Pinas. Pupuntahan ko ng mga turista sa iba't ibang lugar. Eto na, mga brothers, bayan na tayo ng San Antonio, Zambales. Woohoo! Ganda, grabe! Tingnan nyo naman. Okay. Di ba? What's up, mga brothers? Welcome sa ating short motor ride. Today's episode, magra-ride tayo papuntang San Antonio, Zambales. And malapit lang naman dito yon. At kung galing kayo ng Manila, kasi ako taga Olongapo po ako, siguro mga 4 to 5 hours na ride or biyahe sa sasakyan bago nyo marating yon, no? So gagamitin natin ngayon itong si ating Victorino 250i dahil matagal na natin siyang hindi nagagamit since nabisi tayo sa pagbablog dito sa ating Coolsir 500. Pahinga muna natin to si Coolsir. Ito naman si Victorino, baka kasi magtampo na. Okay naman siya, ng chinek ko. Nag-walkthrough na tayo dito bago natin siya sakyan. Mga 1 hour din kasi bago tayo makarating doon. So mga brad, tara. So mga brothers, dito sa lugar namin, literal talagang nakatira ako sa taas ng bundok. Pero sementado naman. Yun lang, matarik lang yung mga daan dito. Pagpababa walang problema. Pagka papanik, okay naman. As long na yung motorsiklo mo kaya ng mga ganitong panika, ano, kaya papalitan mo pa ng mga sprocket combination. So anyway, palabas na tayo ng highway at ang unang bayan nating mararaanan is bayan ng Subic, then Castillejos, tapos may parang shortcut doon papunta na tayo ng bayan ng San Antonio. So hindi na tayo dadaan ng San Marcelino, mga brothers. So mga brothers, nandito tayo sa main road o sa highway. So ito po yung Barrio Barreto. So ito yung huling barangay dito sa Olongapo bago kayo lumabas o papasok ng Subic, yan, palabas ng Olongapo. So ito yung tinatawag nila ritong mini Angeles ng Pampanga, yan mga brother. So marami pong mga bar o club dito yung mga foreigner at dito na rin yung iba nag-retired. Okay, so yun, ito pero parang baluarte nila, mga brothers. So papasok tayo dito sa bypass road ng Subic. By the way, nandito tayo sa bayan ng Subic. Katabi lang naman yan ng Barrio Barreto, para makaiwas tayo dun sa traffic dun sa town proper ng Subic. Dito tayo sa bypass road. Tsaka dito talaga yung trip ko nga dumaan, kasi nga maganda yung view dito. Ayan, kita nyo naman, may bundok, diba? More on maraming puno. More on na marami pa, no? Maraming puno at sariwa yung hangin, tsaka walang traffic. Ayan. Ayan mga brad, look at the view. Ito yung mga binabayaran dito pagka dito ka dumani. Wala nga palang bayad dito. I mean yung may experience pag dito ka dumaan. Ayan. I don't know, yung bundok dito parang binubuo talaga ng isang malaking tipak na bato. Yung pag nakita nyo, mga brothers. At naninibago ako ngayon kasi nasanay ako sa Coolsir. So etong si Victorino natin parang naninibago ako kasi medyo nakalin forward ang ating riding position dito. May pagka-aggressive siya kaya naninibago ako. Tsaka parang lumiit na siya sa akin tignan, no? Kasi mas malapad yung tangke ng Coolsir at tsaka mas medyo malayo yun sa I mean sa tangke at naka-upright riding position tayo, no? Isa ito, mga brothers, sa mga ina-admire kong bundok dito sa Subic. Hindi ko lang alam kung anong ang pangalan niya o kung anong tawag ng mga taga dito sa bundok na ito. Pero isa ito sa mga tourist attraction na bundok pagka dumito kayo sa Subic at pagka dumaan kayo dito sa kanilang bypass road. Talaga matitignan nyo siya. Para sa isang buong bato,
Ayan, di ba? At napakatarik siguro niyan kung papanigin mo. Wow! Sa pato, parang puro tipak siya ng bato sa taas, oh. Medyo delikado rin yan, no? Wag naman sana pagka lumindol na bumagsak yan. Ang isa sa mga ayoko dito sa bypass road, hindi ganun ka-smooth yung daan, no? Parang hindi siya napiso ng maayos. Pero pabor naman sa akin to, pagka nagre-review ka ng motor, dito ko dinadaan para matest yung kanyang suspension check. Sa ngayon, matagtag tong Victorino kasi mag-aang lang ako, lalo na dito sa harapang suspension niya. Yan, for ayan, itong ganda ng view, for around 50 kilogram na rider. So yeah, pero okay naman, nasanay na ako dito kay Victorino. Wow, look at the landscape mga brothers. So diba, sabi ko sa inyo eh, pag dito kayo dumaan, di kayo magsisisi. Sasabihin nyo, tama nga si Short Moto, napakasarap dumaan dito sa bypass road ng Subic. Yun nga lang, matagtag. So time check mga brothers, wala nga pala ako orasan. Umalis ako sa bahay 2:45. I guess mga 3 past na ngayon. Ang ganda talaga ng kabundukan ng Zambales mga brother, no? At pagpunta ako dito sa Zambales, so nagra-ride ako dito sa mga bayan-bayan ng Zambales. Di talaga ako nadaan sa main highway. Gusto ko sa mga bypass road nila, sa mga gilid-gilid, kasi mas napipil kong mas probinsya eh. Kasi pag highway kasi medyo maraming makukulit din na sasakyan eh. Ang bibilis magpatakbo, yung mga uuwi ng Maynila, mga pupunta pa lang dito, nagka-counterflow sila lagi. So minsan delikado. Eto na, dito tayo sa main highway ngayon. Bayan pa rin to ng Subic, pero may papasukan tayong daan, which is Barangay Kawag ang pangalan o lugar. At mas feel ko dumaan doon. At syempre gusto ko na rin kayong isama o pakita sa inyo kung ano yung mga makikita doon mga brothers. Nakakaliwa tayo dito eh. At pwede nyo rin itong daanan kung sakaling bibiyahe kayo rito sa Zambales. I-google map nyo lang. Ayan. Barangay Kawag, Subic, Zambales. Wow naman mga brothers, ang ganda ng view. At dyan tayo papunta sa mismong bundok na yan. Pero dun sa kabilang side niya, sa likod niya. At mas lalong maganda yung view doon mga brothers, dahil matatanaw na natin yung mismong Subic Bay, o yung pinakadagat, karagatan ng Subic mga brothers. At ito na, nandito na tayo sa Barangay Kawag. Hindi ako nagkakamali, maluwag yung daan dito, 4 lanes, tagtito. Ito na yung entrance na daanan pa dito sa bundok na tinuro ko sa iyo kanina mga brothers. So resident area naman ito. At ito yung Barangay Kawag. Okay, so makikita nyo dito natin mamaya yung kanilang upper view deck. Madalas din ako pumunta doon mga brothers, tumambay dati nung may mesa pa tsaka upuan. Doon ako nagkakape pagkatas ko mag-vlog dito sa Subic. Alam mo, mayroon ako winakaroon dito na motorsiklo sa bayan ng Subic. Doon ako nagpapahinga right after ng vlog. Gusto ko rito mga brothers, yung mga puno nila. Hindi ako nagkakamali, parang pine tree to eh. Para ako nasa Tagaytay eh. Tawag ko nga dito sa lugar ng Kawag is mini Tagaytay, no? Kasi meron, pag nakita nyo yung bundok doon, pag nakita nyo mamaya yung upper view deck, para ka nasa Tagaytay lang yung feels niya. Tsaka malamig din dito dahil mataas na tong area na to mga brothers. Ito na, kapit na tayo makarating. Ito yung upper view deck. Ayan, marami pa rin napunta rito para magpa-picture. Diba, nagde-date, tumatambay. Dati may mesa yan eh, kaso inalis na ata ngayon ng barangay. Ayan so pwede kayo dyan pumunta. Pwede nyo rin i-google map. At ito kasi itong daan na to mga brothers, shortcut ito papuntang bayan na ng Castillejos, yung katabing bayan ng Subic. So dito ko prefer dumaan, lalo na pag nag-ride ako mag-isa. Ayan, nagmumuni-muni. Wow, ang ganda talaga dito. Ito yung Club Morocco. Parang membership ito na rest house o parang hotel, ganon. Nag-expand pa sila dito. Isa ito sa mga tourist destination dito sa Subic. Medyo pricey, pang mayaman lang. Nandito po yung Club Morocco sa Barangay Kawag.
Dito rin ako madalas nagte-test ride mga brothers, lalong lalo na pagka mga paahon, yan yung mga scooter ang content natin. Dito ko yun minamaneho. At saka syempre maganda rin yung daan dito dahil pakurbado siya. Natetest mo na rin yung cornering performance ng motorsiklo. Nakaka-enjoy mag-ride dito. Bagalan nyo lang, no? Syempre yung daan kasi lalo na pagka first time nyo, hindi nyo sa ulo, no? Tsaka may enjoy nyo naman pag mabagal kayo dahil napaka-nature nya etong area na ito, no? Hindi ko lang advisable dito dumaan ng gabi kasi madilim. Tsaka mahirap pag nasiraan ka. Yan, oh, another great view. Ganda talaga ng landscape ng Zambales. Hindi talaga siya nakakasawa. Yang bundok na yan, yan ang hindi ako nagkakamali, papuntang San Antonio na yan. Bundok na ito ng San Antonio, which is dyan na tayo papunta sa kabilang side mamaya. So malapit lang naman yung San Antonio. Sabi ko nga pag galing dito sa Olongapo sa lugar kung saan ako, around 1 hour lang. Tapos kung sa Manila kayo, sabi ko nga around 4-5 hours na ride siguro, depende yun sa traffic, no? Sulit talaga dito dumaan. Kaya binlog ko na ito mga brothers para mapakita sa inyo Alright mga brothers, ito autopilot pero gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano kaganda tong bundok na to. Sa kawag pa rin tayo ng Subic, di ba? Ang ganda dito mga brad. Papunta itong Hanjin. Yan, yung mga taga dito sa Zambales o Subic, alam nyo tong area na to. Ang ganda lang kasi dito, kaya yan, gusto ko i-share sa inyo. Pakita sa inyo, no? Diba, napaka-relaxing, oh. Grabe. Kita mo, ito yung bundok ng San Antonio. Ito dito sa mismong Subic to. Diba? Solid yung view. Kakawala ng pagod. Ayan, oh. Woohoo! Mga brothers, meron tayong papasukan dito na bypass road. Pero ito hindi pa to gawa. Gusto ko lang pakita sa inyo kasi maganda yung view dun sa taas. Ito na, papanik pa to. Ganda dito. Etong bypass road na to mga brothers, pag natapos, ang balik natin dito o balik nyo pagka dinaanan nyo dun ulit sa highway. So hindi na tayo dun dadaan sa kabila, yung kanina na sa Kawag Road na Barangay Kawag, no? So ito na yung pinaka parang shortcut nya. Mas malapit ito. At syempre mas maganda dumaan dito dahil mas malawak yung kalsada. Ayan, oh. So almost patapos na ito itong daanan na to. Ayan, bandang dulo, ayun, hanggang doon na lang yung natapos na kalsada. Hindi pa siya talaga totally, siguro mga 75%. Dito ako madalas tumambay. Buti nga ginawa nila ito, malaking lubak na ito. Ayan, di ba? Look at that. Tingnan nyo naman yung view rito mga brothers, very relaxing. Yan, at mas may tindahan dyan. Dyan ako bumibili ng inumin, merienda. Sa hapon naman talaga pagka mga 5 PM na onward, malamig na yung araw dito. Goods na goods ng tumambay mga brad. Ano, ngayon kasi 3 pass pa lang kaya medyo mainit pa. Tsaka dito tahimik. Pag tagal, marami nang dadaan ditong mga sasakyan na mga galing sa Zambales na ayaw matraffic do sa highway. Tapos diretso sila sa bypass road ng Subic, and then yung bagong ginagawang bypass road papuntang Olongapo naman, yun, magkakakonekta na yan. Ito na yun, siguro mga 2 to 3 years baka kumpleto na ito. Look at that, solid. Mga brothers, baba na tayo. Hindi pa ito yung destination natin pinakita ko lang sa inyo. Ayan, at first doon tayo dadaan papuntang Castillejos. Tayo sa motor para mas kita pa natin yung view. Wow, look at that. Nung papanik tayo hindi natin to kita Ayan, pabalik okay siya Woohoo! Sarap talaga magmotor sa Pinas. Ay, hindi na natin yung Subic Bay, Subic Bay. Ayan, ganda talaga ng Zambales. Zambales pa lang ito, no? What if sa mga ibang lugar pa kaya dito sa Pilipinas, no? Napaka-solid siguro. Zambales pa lang, busog na ako Alright, nakababa na tayo. Doon tayo galing mga brothers. Ayan yung bundok na yan kanina. Andito na tayo sa baba.
At papunta na tayo sa bayan ng Castillejos. Ang ganda ng view dito, oh. Kitang-kita mo yung mga kabundukan, no? Pwede kaya mag-hike dyan at mag-camping. Wala naman siguro ang MPA dyan, mga brothers. Tsaka mababa lang naman, eh. Oh. Diba kung mga baguhan ka nag-hike, pwede. Kung hindi ka pa, beginner ka pa lang, pang-practice, no? Ayan, nandiyan ka lang matutulog, oh. Minsan yan ang kailangan lang natin, eh. Makonek ulit sa nature, mga brothers. Oh, ito na yung bayan ng Castillejos. So ito sa mga paborito kong bayan dito sa Zambales kasi malinis at marami silang projects, talagang ini-improve ng LGU itong Caste, no? Meron tayong papasukan ditong daan, parang I don't know kung anong barangay yun, pero papuntang San Antonio na yon para hindi na tayo dumaan ng bayan ng San Marcelino. Ayan, so ito na yung pinaka-town proper ng Castillejos. Ito talaga mga brother, dadaanan nyo talaga to pagka papunta kayo ng Zambales, lalo na dyan sa San Antonio, no? So pwede kayo rito mamalengke, no? May mga 7-Eleven dito, mga pawn shop, LBC, kung ano yung mga transaction na gusto nyong gawin, eh magagawa nyo din dito katulad sa Maynila. Ayan, dito tayo kakaliwa. Ano to? Barangay San Agustin. Puro San Agustin, puro San pala rito, no? Ayan, dito tayo kakaliwa. So pwede nyo rin itong i-check sa Google Map kung gusto nyo gayahin yung gagawin kong daan. So hindi na tayo rito sa highway. Okay, pagkatapos natin dito sa Barangay San Agustin, pasok tayo ng Barangay Nagbayan. I don't know kung Castillejos pa ito o San Antonio na. Tingnan natin, bayan ng Castillejos pa rin. Ito maganda pagka naka-Victorino ka, tayo-tayo ka na lang. Mas prepare ko dumaan dito mga brothers, kasi maluwag, tapos yung view, walang traffic, probinsyang probinsya. Pagka papunta ako sa San Antonio o sa iba pang bayan na malala, sa norte pa ng Zambales, dito talaga ako nadaan. Iba yung vibe nito sa akin, eh. Siguro mga 3 years na rin ako nagro-ride dito sa area na ito, pero yung feeling same pa rin, na-excite pa rin ako, nare-relax pa rin ako, no? Oh, diba? Ano kayo, bundok to na Zambales. Yan, dun yan, mas malaki yan pag nandun kayo sa main highway, no? Tapos itong kabilang side, oh, sold na sold. Oh, eksaya mga brothers, diba? Pag dito kayo dumaan, sulit. Medyo long cut nga lang siya, hindi siya bypass road, pero yung dadaanan nyo naman na view, talaga namang napakaganda. Ayan, oh, are. Kaya yung iba prefer talaga dito dumaan, Tsaka dito ako nagte-test ride when it comes sa off-road, no? Pag may mga dual sports tayo na tinetest o nare-review, dito ko dinadala. Mamaya pakita ko sa inyo. Itong Victorino, doon ko rin dinala to. At doon din ako nag-test ride nito yung sa power tire natin. Ayan. Ang cute ng bundok ko mga brothers, oh. Tamang liit lang. Wala, dito ka nakatira, tapos yun ang background mo. Naku, sarap magkape sa araw-araw, lalo na sa umaga. Talagang relax na relax ka dyan. Sarap panikin, no? Kaso parang antarik niya mga brothers, no? Mababa lang siya pero antarik niya. Mga brothers, itong ilog na ito, hindi ako nagkakamali, ito daw yung ilog dito sa Barangay Angeles, San Antonio, Zambales. So nasa San Antonio na tayo. Ayan. O, diba? So ito, puntahan to ng mga turista sa iba't ibang lugar. May cottage dyan, pero libre to. Pwede kayo dito magtayo ng tent. I don't know kung may bayad lang, pero alam ko libre. Pwede rin kayo magpark dyan. Yan, tapos malinis yung ilog dito mga brothers. Ayun, tulad nga, ang daming naliligo kasi Sunday, So, rest day. Ayan mga brad, tagusan to. Dito sa ilalim ng tulay, pwede din dito. Ayan, wag lang mataon may naliligo ng kalabaw, yari. So, tara. Tuloy ang biyahe. Eto na mga brothers, bayan na tayo ng San Antonio, Zambales. Malapit-lapit na tayo dito sa kanyang bundok. Ang ganda talaga, grabe. Ayun, hindi nakakasawang tignan. Grabe. Tsaka dito ang presko kahit mainit yung panahon, kasi nga mapuno Woohoo! Ganda, grabe.
Sarap talaga magmotor sa Pinas. Eto mga brother, dito ako nagte-test ride pagka off-road. Ito yung siguro I guess ito yung category na light off-road. Yan, mga adventure scooter katulad nitong Victorino, dito kayang dinala. Kasi gusto ko rito mag-review. Tingnan nyo naman, di ba? Look at that, lalo na sa drone shot. Ay, talaga naman, lalo ngayon tinrim nila yung mga damo. Tapos yung dulo pa niyan, ang maganda, ilog, pwede kayong maligo. Ayan po, tapos tayo-tayo ka lang. O di ba? O, saan ka pa? We're back in nature. Ang ganda talaga ng bundok. Ito yung binabayaran dito pagka nagpunta ka eh. Napakasulit Prefer ko dito tumayo. Ayan, dito ako nag-check ng suspension, gulong, off-road ng performance nitong Victorino, tsaka sa mga iba pang scooter, especially ng FKM. Yan, yung mga ADB nila, yan, dinala ko yan dito. Yan, dumaan lang tayo sandali. Along the road lang naman ito. Ayan, etong puno na to, dito kami nagpapahinga nun kasi kasama ko pa yung mga tropa nun. Pag nagre-review ako, papatuwang ako sa mga camera tsaka sa drone sila. Ayan. Oh, grabe, hindi pa rin nagbago dito. Ayun, dulo ng ilog, ayun may mga naliligo siguro, may sasakyan Kaya mga brother, mas prefer ko dumaan sa ganito, parang mga baryo-baryo o backdoor na daanan, kasi makikita mo yung mga ibang ganda na hindi mo nakikita sa mga highway na o main road na daanan, di ba? Kaya mas prefer ko yung ganito. Yun lang, syempre pag may mga off-road, kailangan yung motorsiklo gamit mo, katulad nitong Victorino. Ayan, mga PG1, mga dual sports, para lalaban siya. Kasi kung mga pang street lang, nako, pwede naman, yun lang, alaalay lang kasi mahirap masiraan, di ba? So binabati mo nga pala ang ating mga brothers on the wheels na taga dito sa San Antonio, Zambales. Kamusta kayo mga brothers? Ang ganda dito sa lugar nyo, grabe. Mapabundok, mapailog, at saka mapadagat, sigurado. Napaka-solid. So ito na mga brothers, malapit na tayo sa town proper ng San Antonio, Zambales. Ito na yun. Maluwag yung daan dito. Pwede kayong humataw-hataw kahit paano. O ayan hindi pa rin nagbabago ang acceleration itong ni Victorino. Malakas pa rin. Yun ang gusto ko sa kanya acceleration, lakas. Although hindi siya ganun kadulo, sabi ng mga ibang nagta-top speed nito, pero sa akin hindi naman yung big deal. Hindi naman ako nagdudulo ng motor. Arangkada okay pa. Para kung meron ka makakatayin o overtikan, madaling-madali mong ma-manage. Yes mga brothers, indeed, nandito na tayo sa town proper ng San Antonio, Zambales. Ayan, ito yung kanilang munisipyo. So may mga groceries dito, mga bilihan ng pagkain, kainan, yan, 7-Eleven. Advice, dito kayo mamili bago kayo pumunta doon sa Pundakit, Barangay Pundakit, kung saan doon tayo pupunta. Nandun kasi yung mga resorts nila. So dalawang pinupuntahan ko dito, it's either Barangay Pundakit o Barangay San Miguel. Ayan, so dito tayo kakaliwa papuntang Barangay Pundakit, padiretso pa Barangay San Miguel, pa kaliwa daw is Papundakit. So yun ang gagawin natin. Matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta sa Pundakit mga brothers, siguro mga 5 years o 4 years, tagal na rin. Puro Barangay San Miguel ako kasi doon sa Pundakit kailangan mo pang pumunta ng resorts para makapunta ka sa mga dagat nila, sa dagat nila. Ayun. So medyo kailangan i-budget ka rin kasi magme-merienda ka doon sa mga resorts doon May pinupuntahan ako resorts doon, papakita. Yun ang destination natin. Pakita ko sa inyo. Ito na, pag dumiretso ka sa Barangay San Miguel, pagka kumalawa ka, Papundakit. So kakaliwa tayo ngayon. Yan na naman ang diyan. Makay mga liligo kasi may mga sign naman. At saka may Google Map na ngayon, mas madali na, hindi katulad dati na magtatanong-tanong ka sa mga tao o residente rito. Pero mas gusto ko yun kasi na
mapapakwento ka sa kanila eh, di ba? At saka magkakaroon ka ng idea kung saan pa ibang mga magagandang puntahan. Wow! May bridge agad dito, ayan. I remember may bridge dito. Parang mas nag-develop na ngayon yung lugar, mas naayos ng daan, no? Makikita sa bridge dito. Oh, pwede pala maligo. Dati hindi Ngayon may mga cottage na improving na rito sa Barangay Pundakit Ayan, pag nandito na kayo sa mismong Barangay Pundakit mga brothers, ayan, marami na mga resorts dito. Marami na kayong pagpipilian. Ayan, nasa internet din naman para madali kayo makakapili at saka mababasa nyo yung mga review doon. Madiretso pa tayo hanggang doon to sa dulo. Tapos pwede kayo rito mag-rent ng bangka. Yan, para kung gusto nyo puntahan yung doon kakamali, Capones Island, yung island na matatanaw nyo dito sa San Antonio. Yun, pwede kayo doon mag island tour, no? Pwede rin kayo doon maligo. Alam ko day tour ang pwede doon Pero nagkakamali mga brothers, may resorts dyan sa bundok na yan, yung parang mountainside resort. Ayun, nakita ko yung sign Pwede nyo rin i-search sa internet. Kilala rin niya napuntahan dito sa Barangay Pundakit, San Antonio. No, yun lang, malamig-lamig kasi sa bundok Pero ang ganda ng view doon, solid. Siya sa mga gusto ko mapuntahan. Wow! Look at the view. Ito na yung bundok palapit na tayo ng palapit mga brad. May falls dyan pagka umulan, may nakita akong falls dyan No, so ito na, malapit-lapit na tayo. Alam ko doon sa pinupuntahan ko resort, pwede naman doon, wala namang entrance. As long na magda-dining ka doon, pwede. So eto yung pinupuntahan ko madalas dito, yung Kanawe. Ayan, marami ako mga memories dito Ayan. So eto yung prepare kong puntahan. So far kilala pa rin para sana tayo dito. Ayan. I remember last time kong punta ata dito ako nag-birthday. Yun, nag-ride kami dito ng tropa. Ayan, dalawa kami. Ayan, dito ako nag-birthday. So ganun pa rin. Kahit pa paano mataas pa yung araw, siguro hopefully kahit mga squat pa lang siguro, 4 pass. At may pagkakataon pa tayo makapag drone shot. So pwede nyo itong Google Map. Ayan, Kanawe, tama ba? Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Ayan, madali nyo po silang makikita. Ayan, 24 hours naman sila. Yung room nila nasa range ata ng 1.5 pataas. Ayan. So park tayo dito. So marami ngayon mga guests kasi Sunday. Grabe. Hindi naman pala sobrang dami ngayon ng mga guests tama lang. Ayan. Grabe, ganda pa rin talaga dito. Tayo ng lobby mga brothers. Sabi mo na tayo na mag-dining tayo mamaya pagkatas natin kumuha ng drone shot. So ito yung Kanawe. Ayan. Diba? May swimming pool din sila rito. Pwede kayo maglaro. Ayan, katulad yan, volleyball. Diba? Yung swimming pool nila may more on pang kids Tapos ito yung pinaka-diner nila rito. Ayan. So this is the whole package ng pinaka-resort. So, di ba? Ayos. Alright, punta tayo sa tabing dagat mga brothers. Ito yung parkingan nila dito, maluwag. So maluwag din dito, may mga cottage. And by the way nga pala, so bago na yung policy nila rito, may entrance siya na 200 pesos. Dati kasi libre ako rito na entrance pagka magda-dining lang. So ngayon may entrance na siya na 200. So pwede pa rin. Alam ko pagkain nila rito around 100 pataas. Sulit na. Saan ba ang labasan? Ito. Tsaka safe naman dito. Nag-overnight kami dito noon, may harang naman. Ayan, so hindi ka naman kayo basta-basta papasukin ng mga, alam nyo na, tsaka may bantay naman. So ito yung pinaka parang ito na yung dagat pala. Ito na yung beach ng San Antonio, Zambales. Para sa akin mas maganda kasi mas malapit ka rito sa pinaka bundok, di ba? Yan yun naman, right, di ba? Solid. Yan. And then
mas relax kumpara sa mga ibang beach ng Zambales. O, di ba? Just ito yung parang tatlong island dito, yung Capones Island. Sabi nila ano tawag dito? Magkakapatid daw yan. At pwede kayo mag-rent ng bangka, tapos pwede kayong umikot dyan sa island, and then pwede rin kayong pumunta dyan day tour para maligo. White sand dyan mga brother, solid. Ganda talaga. Ano naman, di ba?